Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunod. Mga magulang, gaano nyo natututukan ang mga nilalaro ng inyong mga anak? Si Jarin, nung may pinuntahan lang sandali nung April 24, ang anak niyang si Princess. Mahilig po ako maglaro. Kasama ko yung friends ko, naglalaro kami. May kung anong bilog na bagay na ipinasok daw sa butas ng kanyang ilong. Di ko naman po inaasahan nga yung laruan ko na pumasok sa ilong ko. Pag uwi ko po ng bahay, nagkwento po sa akin yung kapatid ko. Sabi niya, ate, may pumasok na perlas doon sa ilong ng anak mo. Siyempre, aligaga ako nun. Sabi ko, ha? Ano nangyari? Bakit may pumasok sa ilong ng anak ko na ganun? Di takbo-takbo pa ako nun. Aligagang-aligaga na ako. Alas matalapid na nga ako nung nangyari yun eh. Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit ganyan yung ilong mo? Bakit may pumasok? Nung silipin ni Jarin ang kaliwang butas ng ilong ng kanyang anak, Nung sinilip ko yung ilong ng anak ko, ayun, may perlas or beads dun sa loob ng ilong niya sa kaliwa. nakita niya roon ang tila isang piraso ng perlas na galing daw sa pulseras. Yung yung pumasok po sa ilong niya, yung nilalaro niya pong bracelet dun sa may pearl po ba. Ganito po yung pumasok sa ilong ng anak ko. Ganito po yung pumasok sa ilong ng anak ko. Ayan, ito, yung ganito. Sobrang hapdi po ng ilong ko. Ramdam na ramdam po yung bukol na pumasok sa akin. Masakit po talaga. Iyak na ako ng iyak nun kasi natatakot na ako. Baka hindi lumabas yung bagay na yun sa ilong ng anak ko. Di ko naman kagustuhan yung nangyayari na yun. Di ko na rin alam kung anong gagawin ko nun. Ligagan ako, alas matalapid na nga ako nung nangyayari yun eh. May bata raw na nabarahan ng perlas ang kanyang ilong. Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit ganyan yung ilong mo? Bakit may pumasok? Pinasinga raw nila si Princess. Pero dahil nahihirapan na ang bata noon sa paghinga, Nagpunta po kami sa doktor kaagad at hindi na nga po makahinga ng maayos yung anak ko. Tapos sabi ko, Dok, pa-x-ray niyo na po. Sabi naman ng doktor, wala na daw po. inala na nila agad ito sa ospital. Wala na daw yung bara. Niresetahan na lang po ng gamot yung para sa inhaler ba na makapagpahinga sa kanya lalo ng maayos. Hanggang nito lang Marso, napansin ni Jarin na biglang may lumabas na dilaw na sipon kay Princess. Tapos itong napansin ko na lang may lumabas na parang bilog sa ilong ng anak ko. Na merong masangsang na amoy. Sinilip ko ulit yung ilong ng anak ko. Tapos naamoy ko napakabaho. Sinilip niya muli ang ilong ng kanyang anak. At doon nakita niya. Tapos nakita ko dun na meron nandun na yung laruan ng anak ko, yung perlas na nakaultaw na doon sa may butas ng ilong ng anak ko. Ang tila perlas ng pulseras. Sinundot ko yung ilong ng anak ko ng panghintutuli para makuha ko nga. Kinutkot daw ito ni Jarin gamit ang panghintutuli. Kaso hindi ko nakuha, lalong lumusot sa dulo yung perlas. Pero tila lalo raw itong bumaon. Masakit. Gusto ko natanggalin yung bilog sa ilong ko. Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit ganyan yung ilong mo? Bakit may pumasok? Natatakot po ako na lalo pong lumala yung kalagayan ng anak ko. Ayoko naman pong sundot-sundutin at baka po ma-infection lalo po. Sana po talaga may tumulong man lang sa akin ng pagtanggal nun.
Ah! Kaya nitong Webes, sinamahan ng aming team si Jarin at si Princess na magpa-check up. Sinamahan po ng team ng kay MJS po ang anak ko para magpa-check up po kami. Ipinasuri si Princess sa ear, nose, throat doctor. Pinasuri po si Princess sa ear, nose doctor po. Natakot ako kasi sobrang malaki yung mga machine nila. Gamit ang aparato, sinilip din ulit ang butas ng ilong nito. Mama ako ng mama, tapos po nakita yung perlas sa ilong ko. At doon, nakita ang perlas ng pulseras. So, para makita talaga natin kung nasa loob yung pearl or yung bilog sa loob ng kanyang ilong, ginamitan po namin ng aparatus para makuha namin yung bilog sa loob ng kanyang ilong. Silip po namin at yun na nga, doon na namin nakita yung maliit na bilog sa loob ng kanyang ilong. So, doon namin nakita yung parcellus po ng quintas, yung maliit na bilog. Once po na yung foreign body natin sa ilong at ay hindi natanggal sa loob ng mahabang panahon or mahabang oras, pwede po magkaroon ng mineral deposit sa kanyang katawan. So, mas lalaki siya ng lalaki kapag hindi ito natanggal. Agad sumailalim si Princess sa operasyon. Tinakbuhan ko po yung mga doktor kasi pasaway po akong bata. Kaya po, hindi na po kami nagdalawang isip. Sinailalip na po namin siya sa operasyon. Kasi nga lang po, ang kulit po ng bata, patakbo-takbo, ay ang hirap po magtanggal nun kapag yung bata po ay malikot. So, ang nakuha po natin na bilog sa kanyang ilong is, ang size niya is 1 by 1 cm. So, makikita po natin na bago pa lang naman nakalagay ito sa ilong. And buti na lang, natanggal agad namin to na safe. Successful. Naagawa po ng doktor na tanggalin po yung perlas sa ilong ko. Yung mga bata talaga, hindi natin may iwasan na maglikot na kung ano ng bagay. Kaya yun, yung mga foreign bodies na papasok nila sa loob ng kanilang katawan at kailangan talagang bantayan ng kanilang mga magulang, yung kanilang mga anak para hindi kumutong sa gandong sitwasyon. And sila rin may hirapan kapag ito yung napabayaan nila. Kasi once na pumasok yung mga foreign bodies sa katawan, maaari pong bumaho ang parte ng kanyang katawan. Kaya mga magulang, vermont na, kaya kailangan yung mga bagay na laruan. Hindi pwede nalang ibigay lahat sa ating mga anak kasi may mga bagay na malilikot talaga ang isip ng mga anak natin. Kailangan bantayan natin sila at hindi natin pwedeng ibigay lahat. Pag ito sa tingin natin ay mapapahamak sila, kakaroon sila ng problema sa laruan na kanilang bibilin. Kaya mabuting action natin at iwasan po natin yung mga bagay na yun sa ating safety bilang mga magulang. Ang mga bata, likas na malikot, susubukan ang lahat. Kaya iwasan po natin yung mga bagay na maliliit, gaya ng mga bilog, pwedeng pumasok sa kanilang ilong, sa kanilang tenga, kaya sa kanilang bibig. Kahit pa yung mga delikado. Advice ko lang sa mga katulad kong nanay na lagi niyong bantayan yung mga anak ninyo. Huwag niyong pababayaan na maglaro ng mga maliliit na bagay, kahit mapa-bracelet pa yan. Kung mas maganda kung bibigyan niyo ng mga borlolo yung anak ninyo, yung tiyakin niyo hindi matatanggal agad-agad ng mga anak ninyo para hindi mo paglaruan. Kasi alam naman natin lahat na ang mga anak natin, lalo na kung maliliit pa, malilikot talaga. Kahit anong gusto nating paliwanag dyan, talagang hindi nila madalas intindihin yan kasi nga mga bata pa, mga paglaro pa talaga sila. Yun lang, sana maging aral to sa mga magulang din na katulad ko. Pasalamat po kasi kay MJS dahil po natanggal po yung perlas sa ilong ko. Maligalig po kasi akong bata Advice ko lang po sa mga bata na katulad ko na huwag pong maglalaro ng mga bagay na ikakahamak. Kaya ang mga nagbabantay sa kanila, dapat listo.
bagyo na't lahat, nagluto pa rin ng spaghetti ang isang dakilang ina. 2 years old pa lang ako, paborito ko na spaghetti. Kaya nagpapasalamat ako kay mama. Nilutuan niya akong spaghetti kahit na binabagyo kami. Para sa birthday ng kanyang anak. Kaya naman ang kanyang anak na si Princess ang pasasalamat. Nag-viral po yung pinost ko sa FB na nagpapasalamat ako sa nanay. Abot hanggang langit. Dahil nilutuan niya po akong spaghetti. Simple lang ang litratong ipinost. Batang babae katabi ang isang kawaling spaghetti. Para po sa 13th birthday ko. Birthday ko, paglutuan mo naman ako manang spaghetti. Pero ang caption, umantig sa milyon-milyon. Kaya yun, nilutuan ko yung anak ko. Kahit na binabagyo kami, kahit na magkano lang yung pera ko sa wallet ko. Pinagbigyan ko na kasi birthday naman niya. Kahit may bagyo, may spaghetti pa rin. Salamat, ma. Ipinost ni Princess kanyang ika-13th birthday. Paborito ko po yung spaghetti eh. Nitong linggo, ang simpleng birthday wish niya, Birthday ko, paglutuan mo naman ako manang spaghetti. Paborito ko po yung spaghetti eh. Kasi ayun po nakikita ko sa fast food. ang problema nung araw na yon, binabayo ng bagyong bising Yung mga kapitbahay po namin sa Bagyo, nililipad na po yung bubong. ang kanilang bayan sa biliran. Sabi ko sa anak, wag na kasi may bagyo eh. Eh, sabi naman ng anak ko, Nay, sige na, bibigyan ko yung mga kaibigan ko ng luto mong spaghetti. May isa pang problema, 300 pesos na lang ang pera ni Nanay Rhea. Kahit po kapos po kami sa budget, ginawa ko po ng paraan. Nagbenta po ako ng mga damit ko po para makabili po ako ng pangsahog po sa spaghetti. And ginawa ko po ng paraan para magkaroon po talaga ng handa yung anak ko para sa birthday niya. Pero bahala na, pinagkasya niya ito, matupad lang ang hiling ng kanyang anak. Kahit po malakas yung ulan, sinugod ko po talaga yung labas para makabili po ako ng spaghetti. And then ipanghanda po sa birthday ng anak ko. Sira pa nga po yung payong kasi wala po payong, ng lakas po ng hangin. Kaya no choice po, talagang naligo po sa ulan para lang po makabili po ako ng spaghetti na ipanghanda sa birthday ng anak ko. Ang 1 kilo ng spaghetti o pasta, pinutol-putol. Ngayon po is magluluto po na kami ng canton kasi wala po kami pambili ng spaghetti. Yun lang po yung budget, kaya yun po. Canton po muna yung papakita namin sa inyo. Pinagkasya na rin ang tomato sauce at condensed milk. Paborito din naman ng ano ko yung canton na alternative lang. Pero ang paborito niya talagang pagkain is paghanda na spaghetti talaga. Pag spaghetti lang kami, minsan lang sa isang taon, parang isang beses lang kapag may birthday. Dahil walang pambili ng giniling na karne, 1/4 kilo ng maliliit na hiniwa-hiwang hotdog. Kahit kanton lang ang luto ni mama ngayon, special pa rin yun. Kasi luto ni mama. Masaya ako yun ng birthday ko kahit may bagyo, nakapagluto pa rin si mama ng spaghetti para sa birthday ko. Naisip ko baka walang pera si mama pambili ng spaghetti. Baka hindi na siya makapagluto. Pero nakaluto pa rin ng spaghetti. Ngunit ang talaga raw nagpapa-espesyal sa spaghetting ito. Yung tatay ko talagang magaling magluto, specialty niya. So lang namatay yung tatay ko, inatake sa puso. Recipe pala ito ng ama ni Princess na nito lang April inatake sa puso at namatay. Hindi ko makalimutan ang spaghetting luto ni Papa. Ito ang unang birthday Princess. Hindi nila kapiling ang kanyang ama. Nalab ko si Papa eh. Siya yung nagluluto ng spaghetti ko dati. Siya rin nagturo sa akin kung paano ako maglakad. Yung buhay pa si Papa, sabi ko sa kanya, Papa, palakas ka para mabuhay ka pa.
Namimiss ko si Papa, yung pagtambay namin sa bahay kubo. Wala na akong kalaro dito. Pa, mahal na mahal kita kahit pasaway ako sa inyo. Yung buhay ka pa. Tatay ko kasi mahilig magsagarilyo, uminom ng alak. Kaya ayun, hindi na kinaya ng katawan niya, namatay na siya. Miss na kita. Siyempre, sobrang hirap kasi wala na akong katuwang sa buhay ko. Ako na lang, pati yung mga anak ko yung natitira. Mahirap ang buhay namin ngayon kasi wala na yung ama nila magagabay sa kanila. Wala na yung ama nila na naggagabay sa kanila. Kaya yun, mag-isa ko na lang binubuhay yung anak ko. Noong pag-uwi ko galing trabaho, may pagkain na sa lamesa, kakain na lang kami magpamilya. Pero ngayon, wala na eh. Wala na magluluto sa amin. Kaya talagang matyaga ako nagpapalaki sa mga anak ko. Simula nung nawala na yung mister ko. Nagpapaka-busy na lang ako kasi wala na siya. Ginagawa ko na lang yung mga bagay na makakapagpalibang sa akin para di ko maalala yung bait na nakaraan ko. Simula nung iwan na kami. Pero tuwing gabi talaga, andyan na. Maalala ko na naman siya. Lahat. So, kung paano kami magsimula, kung paano kami magkaanak, paano nabuo yung pagmamahalan namin dalawa. Mahirap kapag yung partner mo is kinuha na agad. Hindi ka pa ready. Pero talaga, ganun yung pagkaloob ng Diyos sa akin. Kinuha na yung taong mahal ko na ako manggagawa. Talaga, tinanggap ko na lang na wala sila. Wala siya. Kaysa sa naglukmok ako at nag-angalang. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na nandito pa ako para sa mga anak ko. Mapalaki sila na maayos at mabuti. Ito lagi sinusuot ng tatay ko kasi gusto ko siya maalala lagi. Pa, mahal na mahal kita. Tandaan mo lagi. Kahit wala ka na, talagang alaga ko yung mga anak natin. Kapalaki ko sila kung paano ka mag-alaga sa kanila noon. Huwag ka mag-alala kasi hindi kita papalitan. Tandaan mo yan. Kaya si Nanay Rhea ngayon, hindi lang nakatokang lutuin ang recipe ng spaghetti ng namatay niyang mister. Inapangako pa sa abot ng mga kaya ko. Pagtatapusin ko sila ng pag-aaral. Siya rin ang tumatayong ama't ina ng kanilang pamilya. Sa sobrang mahal kasi ng mga bilihin ngayon, kaya ako nagkakautang. Public school teacher si Nanay Rhea. Noon pa man, baon na raw sila sa utang. Puro na lang kami utang sa tindahan ang haba na nalistahan namin para makakain kami sa araw-araw kasi bitin lagi yung sahod ko. Pero mas lalo raw silang nalubog sa pagkamatay ng kanyang mister. Kapos kami sa pera kasi yung pinambayad ko sa hospital bill, pati yung funeral, tusen sa pagpapalibing, lahat na. Kaya yung natira, yung pagkain na lang namin. Kaya luho para sa kanila ang mag-spaghetti sa panahon ngayon. Ang mga sakripisyo ni Nanay Rhea. Pagbubutihan ko po yung pag-aaral ko para makatulong ako balang araw sa nanay ko. Susuklian ni Delio sa pangakong pagbubutihan niya ang kanyang pag-aaral. Pangarap ko po maging chef sa barko balang araw. Ito'y kahit hirap siya ngayon sa kanyang klase, lalo pat cellphone ang ginagamit niya para sa kanyang assignment. Tapos po yung ginagamit kong cellphone, hineheram ko pa. Luma na at hinihiram lang niya sa kanyang ate. Ang libangan ko po is yung magbike. Pero ang kanyang bisikleta, sira-sira na. Kaso sira po yung bike ko eh. Ang mabuting balita, simula nung nag-viral ang kanilang post,
dumagsa ang tulong. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong at nagbigay ng pagkain sa amin, lalo na sa nagbigay ng spaghetti. Binigyan din po ng aming programa si Princess ng pinansyal na tulong at bilang pasasalamat. Thank you po sa walang sawang suporta. Thank you rin sa aking nanay na nagtiyaga po sa amin magkakapatid. Sobrang blessed po talaga na siya ang naging nanay ko. Ano mama, magtatagumpay ako balang araw. Mabibilang kita ng bahay, lupa at kotse. Para hindi na kayo maglalakad papunta at pahatid sa school. Maraming salamat sa programa nyo dahil sa inyo maraming tumulong. Sobra ako nagpapasalamat sa mga anak ko kasi kahit na mag-isa na lang ako is hindi naman sila naging pabigat sa akin. Tinutulungan pa nila ako sa mga gawaing bahay, sa lahat ng linis, nagsasaing, nagluto, nagpapakain ng mga manok. Nagpapasalamat pa rin ako kasi andito ako para gabayan sila, palakihin sila ng tama. Maraming salamat sa programa nyo kasi maraming nakatulong sa amin. Hindi ko na-expect na may tutulong pa sa special namin kasi nga sobrang hirap ng buhay. Yun lang, KMJS na yan. So yung mga kabarako, ang video na napanood nyo ay para di lamang. Kung bago lang dito, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click na notification bell para lalo kayong updated sa ating mga videos. Syempre huwag mong kalimutan na mag-comment kung saan ka nakatira sa Luzon, Visayas or Mindanao. Yun lang mga kabarako, maraming salamat sa suporta. See you on the next video. Bye-bye! Ito lagi sinusuot ng tatay ko kasi gusto ko siya maalala lagi. Naaawa po ako sa ate ko. Pangarap ko po maging chef sa barko balang araw. Para makatulong ako balang araw sa nanay ko. Pagbubutihan ko po yung pag-aaral ko. Sa sobrang mahal kasi ng mga bilihin ngayon, kaya ako nagkakautang. Kaya puro na lang kami utang sa tindahan ng haba na listahan namin para makakain kami sa araw-araw kasi bitin lagi yung sahod ko. Okay na. Pagbubutihan ko po yung pag-aaral ko. Para makatulong ako balang araw sa nanay ko. Pangarap ko po maging chef sa barko balang araw. Ang libangan ko po is yung mag-bike. Maraming salamat sa programa nyo dahil sa inyo maraming tumulong. Para hindi na kayo maglalakad papunta at pahatid sa school. Mabibilang kita ng bahay, lupa at kotse.
Tandaan mo mama, magtatagumpay ako balang araw. Naaawa po ako sa ate ko.